Marahay nga buhay sa salitang Bicol, napintas nga biag sa salitang Ilocano, maayong kinabuhi sa mga nag-aaral nating Bisaya, at magandang buhay naman sa Tagalog. Kapag binati kayo ng magandang buhay, ang isasagot nyo naman ay mabuting tao. Kumusta kayo, class? Sana ay okay lang kayo ngayon. Heto na naman tayo muli sa ilang minuto nating pag-aaral sa asignaturang ESP. Pero bago ang lahat, mag-check na muna tayo ng attendance. Ang lahat ba ay naririto na sa ating klase? Tara, magsimula na tayo. Handa na ba kayo? Kung ganon, kunin niyo na ang inyong ballpen at papel, pati ng inyong self-learning module. Pero bago ang lahat, tayo muna ay manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Gabayan mo po kami sa aming pag-aaral at ingatan mo po ang bawat isa sa amin. Iligtas mo po kami pati na ang aming mga mahal sa buhay. Ilayo mo po kami sa lahat ng mga sakit, lalo na po sa pandemyang kinakaharap ng buong mundo dulot ng COVID-19. Bigyan mo po kami ng malusog na isip at katawan upang malabanan namin ang lahat ng mga ito. Ingatan ninyo po kami at proteksyonan sa lahat ng masama, upang sa ganon kami po ay maging matatag at matibay sa bawat pagsubok sa aming buhay. Gawin mo po kaming makatao, makadiyos at makakalikasan. Nang sa ganon, kami po ay maging kapaki-pakinabang na mamamayan sa ating lipunan. Ang lahat pong ito ay hinihiling namin sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon mga bata, balikan muna natin ang ating online classroom rules. Una, dapat nakahanda at siguraduhin nasa taktang oras ang pagpasok sa online class. Pangalawa, humanap ng komportable at tahimik na lugar sa pag-aaral. Pangatlo, umakto na kayo ay nasa paaralan. Pang-apat, maupo sa komportableng upuan. Panglima, makinig na mabuti. Pang-anim, ibukas ang inyong mga kamera. Yan ay tanda ng paggalang. Pang-pito, isarado ang mikropono kung hindi pa naman oras para magsalita. Pang-walo, itaas ang kamay kung may nais sabihin. Pang-siyam, panatilihin nakatuon ang atensyon sa pag-aaral at pairalin ang disiplina. Pang-sampu, kapag mahina ang internet connection, tingnan ang mga lessons at activities na nakapost sa Google Classroom o sa YouTube. Pang-11, ipasa ang mga outputs sa takdang oras. Ang panghuli at pinakamahalaga sa lahat, have fun and do your best. Ako na tayo sa ating aralin ngayong araw. Ang ating tatalakayin ay tungkol sa paglago ng pagmamahal sa Diyos. Ito ay matatagpuan sa unang linggo ng Quarter 3, Module 9.1 ng Edukasyon sa Pagpapakatao 10. Dumako na tayo sa layunin. Ang layunin natin sa araw na ito ay mula sa kasanayang pampagkatuto mula sa MELCS. Ito ay matatagpuan sa 9.1 na kapagpapaliwanag ng kahalagahan ng pagmamahal ng Diyos. Letter A, naunawaan ang kahalagahan ng pagmamahal sa Diyos at sa kapwa.
Letter B, na isa sa puso ang pagmamahal at pagtitiwala sa makalangit na pagkandili ng Diyos. At letter C, nakagagawa ang mag-aaral ng angkop na kilos o maipakita ang kakayahan sa pagpapaunlad ng pagmamahal sa Diyos. Sa panimulang konsepto, ito ang mga pamprosesong tanong. Paano mo nadarama ang pagmamahal ng Diyos sa iyong buhay? Pangalawa, paano nabago ng pagmamahal ng Diyos ang iyong buhay? At ang panghuli, ano-ano ang kahalagahan ng pagmamahal ng Diyos? Bago tayo magpatuloy, nais ko munang itanong sa inyo kung alam ninyo ang tawag sa kinikilalang Diyos ng mga sinaunang Pilipino. Mga bata, alam niyo ba na noong unang panahon, Bathala ang tawag ng mga sinaunang katutubong Pilipino sa kanilang sinasambang Diyos? Sila ay naniniwala sa mga bathala at anito, kung kaya't noong unang panahon, sila ay gumagawa ng mga pag-aalay dito, kapalit ng magandang ani o di kaya'y masaganang buhay. Ito ay bahagi ng kanilang mayamang kultura at tradisyon. Kung kayo ay tatanungin ko, ilan sa inyo ang naniniwala pa sa mga bathala at anito? Dahil sa pagsulong at lumalawak na puwersa ng teknolohiya, mahalaga na magkaroon ng kamalayan at aktibong pagkilos upang mapaunlad ang pagmamahal sa Diyos. Sa araling ito, tutulungan kang matuklasan at mapalalim ang iyong pag-unawa sa kahalagahan ng pagpapaunlad ng pagmamahal sa Diyos. Nilalayon din ng araling ito na masagot ang pangunahing tanong na bakit mahalaga ang pagsasabuhay ng pagmamahal sa Diyos ng mga tao. Dumako na tayo sa paunang pagtataya. Ito ang panuto. Basahin at suriin ang mga sumusunod na pangungusap. Isulat sa iyong kwaderno ang tama kung ang pangungusap ay wasto at mali kung ito naman ay hindi wasto. Number 1. Ang Diyos ay kumikilos sa mahiwagang paraan sa buhay ng bawat tao. Tama o mali? Number 2. Ang pagmamahal sa Diyos ay maituturing na sentro ng pananampalataya ng bawat tao. Number 3. Tanda ng pagkilala natin sa Diyos ang hindi pagbibigay sa kung ano ang nararapat sa mga kaibigan nating katutubo. Number 4. Tanda ng pagmamahal sa Diyos ang maging mapang-api sa mga taong may special needs o learning disabilities. Number 5. Ang mga pagsubok at dagok sa buhay ay mga pagkakataong pinababayaan ng Diyos ang tao upang masubok ang kanyang lakas at talino. Number 6. Ang pagninilay sa kahalagahan ng buhay ay nagbibigay daan sa katotohanang kaya ng tao na bigyang kasiyahan at katuparan ang mga pansariling pangangailangan. Number 7. Tama lamang na ipagtanggol mo ang iyong kamag-aral na may special na pangangailangan dahil ito'y nakalulugod sa mata ng Diyos. Number 8. Ang pagpapatibay sa pagmamahal sa Diyos ay likas na madali para sa bawat tao. Number 9. Nakasanayan na ni Pedro ang laitin ang mga taong nakikita niyang may kapansanan, katulad ng bulag, pipi o bingi. At number 10, sapat na ang pansariling kagustuhan ng tao at pagsisikap upang maisakatuparan ang kanyang naisin dahil sa talinong kaloob sa kanya ng Diyos. Dumako na tayo sa pagtuklas ng dating kaalaman. Ito ang panuto. Basahin at unawaing mabuti ang mga himno ng salita ng Diyos at sagutin ang mga katanungan. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Ito ang pamagat ng himno.
Gaano ang pagmamahal ng Diyos sa tao? Ang pag-ibig ng Diyos sa tao, nakamamangha at kahanga-hanga. Unang naipakita sa Biblia sa istorya ni Adan at Eva. Nakakaantig at madamdamin ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Ang umaapaw na pag-ibig ng Diyos, malayang ibinigay sa tao. Inosente at puro, hindi nababagabag. Puno ng biyaya sa buhay. Alaga siya ng Diyos at laging sakop ng kanyang pakpak. Lahat ng ating salita't gawa ay kaugnay ng Diyos at di mawawalay. Mula ng unang likhain ang sangkatauhan, nasa isip ng Diyos, protektahan at laging bantayan. Nais niyang manalig ang tao sa Kanya at sundin ang Kanyang salita. Ito ang inaasahan ng Diyos sa sangkatauhan. Dala ang pag-asang ito, sinabi ng Diyos, bawat puno sa hardin, malaya kang kumain, maliban lang sa puno ng kaalaman. Pagkat sa araw na kinain mo yun, tiyak kang mamamatay. Mga simpleng salita, sumasagisag ng nais niya. Nagpapakita ng malasakit ng Diyos para sa atin. Sa mga simpleng salita, laman ng puso niya'y nakita. May pag-ibig ba? Malasakit at kalinga? Ito ay nadarama, pag-ibig niya at alaga ng taong may konsensya at may pagkatao. May kasiyahang dala ng kanyang biyaya. Dahil sa iyong nadarama, ano ngayon ang tugon mo sa Diyos? Kakapit ka ba sa Kanya? Mapitagang pag-ibig lalago sa puso? At sa Diyos ay mas lalapit pa? Mahalaga ang pag-ibig ng Diyos, ngunit mas mahalaga na damat unawa ng tao. Ngayon naman mga bata, dumako na tayo sa pamprosesong tanong. Una, patungkol saan ang nilalaman ng iyong binasa? Pangalawa, anong mahalagang kaisipan ang binanggit sa mga himno ng salita ng Diyos na tumimo sa iyo? Pangatlo, mula sa iyong nabasa, gaano kamahal ng Diyos ang tao? Maaari mo ba itong ipaliwanag? At pang-apat, ano ngayon ang maaari mong maging tugon sa nabasang himno ng salita ng Diyos? Ngayon naman, dumako na tayo sa paglinang ng kaalaman. Binabati kita, natapos mo ng matiwasay ang unang gawain. Tingnan natin kung masasagot mo ang ikalawang gawain. Ngayon, class, dumako na tayo sa ikalawang gawain. Ito ang panuto. Ngayon ay hinahamon ka kung paano sisimulan ang pagpapaunlad ng iyong pagmamahal sa Diyos. Naway maipakita mo ito sa pang-araw-araw na buhay. Ito ang unang mong gagawin. Una, gumawa ng personal daily log o pansariling pang-araw-araw na talahanayan na may kinalaman sa pagpapaunlad ng pagmamahal mo sa Diyos at sa kapwa. Pangalawa, itala rito kung nagpapakita ng mabuting ugnayan sa Diyos at kapwa. At pangatlo, maglakip ng patunay sa iyong ginawa. At pang-apat, ipakita at ipabasa ito sa iyong mga magulang. Bigyan sila ng pagkakataon na makapagbigay ng payo o komento sa iyong ginawa. Anyayahan sila na ito ay lagdaan. Ito naman ang format ng gagawin yung personal daily log. Ngayon naman, dumako na tayo sa pagpapalalim. Ang paksa natin ay tungkol sa kahulugan at kalikasan ng pagmamahal ng Diyos. Masasabing pagmamahal sa Diyos ang anumang espiritual at matalik na pakikipag-ugnayan sa Kanya. Sa tulong ng pagmamahal ng Diyos,
Nauunawaan ng tao ang kailangan niyang gawin upang mapalapit sa Diyos at maisagawa ang kanyang kalooban. Sinasalamin ng pagmamahal ng Diyos ang walang hanggang kaliwanagan ukol sa kanyang kabutihan at aktibong kapangyarihan sa buhay ng tao. May magandang plano ang Diyos sa tao, kaya't sa paglalakbay ng tao, mahalagang malinaw sa kanya ang tamang pupuntahan. Ito ay walang iba kundi ang Diyos, ang pinakamabuti at pinakamahalaga sa lahat na siyang gagabay sa kanyang paglalakbay. Ngayon naman, ang kahalagahan ng pagmamahal ng Diyos. Alam niyo ba na malaki at malalim ang nagagawa ng pagmamahal ng Diyos sa buhay ng tao? Nababago nito ang kamalayan ng tao dahil sa pagmamahal ng Diyos, nahihikayat ang bawat isa tungo sa makatotohanan at walang takot na pagsusuri ng sariling buhay. Pinadadalisay nito ang puso ng bawat tao upang magmahal ng tunay sa kapwa at sa iba pang nilalang ng Diyos. Pinatitingkad ng pag-ibig na nanggaling sa puso ang ugnayan ng tao sa Diyos at kapwa. Nagagabayang magpasya at kumilos ang tao batay sa pagpapahalagang moral. Nagkakaroon ng kakayahan ang tao na maunawaan, mapagpasyahan at mailapat sa tunay na buhay ang kabutihan at katotohanan. Nakararanas ang tao ng pagbabalik loob. Nagsisilbi itong liwanag upang maituwid ang landas ng tao at mapagtanto ang mga bagay na mahalaga. Alam niyo ba na ang pagmamahal ng Diyos ay banal at walang hanggan? Ito ay dapat pahalagahan sapagkat isa itong biyaya ng Espiritu na nagbubuklod sa lahat ng tao at nakapagbibigay lunas o kagalingan at pagbabago sa buhay natin. Dumako naman tayo sa pagsasapuso. Sagutin natin ang mga katanungan sa pagsasapuso. Una, paano mo maipapakita ang iyong pagmamahal sa Diyos? Pangalawa, bakit mahalaga ang pagsasabuhay ng mga tao sa pagmamahal sa Diyos? Dumako na tayo sa pagsasabuhay. Gumuhit ng isang larawan na nagpapakita ng pagmamahal ng Diyos sa tao. Isang halimbawa nito ay ang nasa larawan. Ang rubrics para sa pagmamarka. Ito rin ang gagamitin natin para sa mga batang may espesyal na pangangailangan. Sa nilalaman, malinaw na nailahad ang saloobin ng mag-aaral sa pagguhit. Angkop, naayon at tumutukoy sa sariling kakayahan na may kaugnayan sa pagmamahal ng Diyos sa tao. Ito ay may 5 puntos. Sa organisasyon naman, malinaw, organisado at simple ang pagkakalahad ng ideya. Magkakaugnay at maayos na nailahad ang pagguhit ng pagmamahal ng Diyos sa tao. Ito ay may 2 puntos. Sa pagkamalikhain, nasunod ang mga panuntunan sa pagguhit at pagiging malikhain. Ito ay may 3 puntos. Bilang kabuuan, ito ay binubuo ng 10 puntos. Para naman sa mga batang may special na pangangailangan, maaring mamili kung ano ang kanyang nais gawin. Maaring pumili ng isa sa mga sumusunod. Gumuhit ng isang larawan na nagpapakita ng pagmamahal sa Diyos. Pag-awit ng papuri sa Diyos, tanda ng inyong pagmamahal. Paggawa ng maikling tula na nagpapakita ng pagmamahal sa Diyos. Dumako na tayo sa paglalahat. Sagutin natin, ano nga ba ang batayang konsepto ng ating aralin? Mahalagang maunawaan kung gaano kahalaga ang pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Magtiwala
manalig at kumilos ng may preferensya ng kabutihan. Dumako na tayo sa pagtataya. Ito ang panuto. Isulat ang salitang tama kung ito ba ay nagpapakita ng pagmamahal ng tao sa Diyos, at mali naman kung ito ay hindi. Number 1. Minamahal ko ang aking kapwa gaya ng pagmamahal ko sa Diyos. Number 2. Tumutulong lang ako kapag ito ay may kapalit. Number 3. Ipinapakita ko ang pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng taimtim na panalangin. Number 4. Hindi ako nagsisimba sa mga araw ng pamilin. At number 5. Nakikilala ang pagmamahal ng Diyos sa kanyang kadalisayan dahil kahit ang makasalanan ay kanyang inaaruga. Ito ang sagot sa pagtataya. Ilan sa inyo ang nakakuha ng 5 puntos? Bago tayo dumako sa ating takdang aralin, class, may itatanong ako. Sino sa inyo ang nahihirapan sa pag-aaral dahil kayo ay may sakit o di kaya naman ang inyong mga mahal sa buhay? Sino sa inyo ang sa murang gulang pa lamang ay kailangan ng magtrabaho upang maitaguyod ang pamilya? Sino-sino naman sa inyo ang naging biktima ng mga sakuna katulad ng bagyo, lindol, sunog o di kaya'y pagputok ng bulkan? Sino naman sa inyo ang naging biktima ng pang-aabuso o karahasan? Huwag na huwag kayong matatakot na ipaglaban ang inyong mga karapatan, magsumbong sa kinauukulan. Alam niyo ba na sa panahon ng pandemya, lahat tayo ay nahihirapan. Pero kailangan nating magtulungan at maging positibo sa lahat ng bagay. Dumako na tayo sa takdang aralin. Magsaliksik tungkol sa pamamaraan ng pagmamahal sa Diyos ng iba't ibang relihiyon. Ilagay ito sa iyong journal. Alamin niyo rin ang pinagmulan nito at kung paano ito nagsimula. Bago tayo magtapos, tayo muna ay manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa kaalaman na ibinahagi mo po sa amin sa tulong ng aming guro. Naway ang karunungan at mga mabuting bagay na aming natuklasan at natutunan sa araw na ito ay aming maisapuso't isipan kaakibat ng paggawa. At ito po ay maibahagi rin namin sa aming kapwa. Naway kami po ay magsilbing magandang halimbawa sa mga tao sa lipunan na aming ginagalawan. Lalong-lalo na po ngayon na kailangan namin ang lakas ng bawat isa upang sama-samang sugpuin ang lumalaganap na sakit na dulot ng COVID-19. Pagpalain mo po kami, ang aming guro at mga mahal sa buhay, sa patuloy nilang pagsuporta at paggabay sa aming pag-aaral. Naway maging ligtas po kami parati at malayo sa karamdaman. Ang lahat pong ito ay hinihiling po namin sa iyo, dakilang Diyos Ama sa langit. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Hanggang dito na lamang at sana may natutunan kayo sa ating aralin. Muli, ingat kayo lagi at paalam!